Hello mga ka-wheels, good day sa inyo lahat. Ayan, another series ulit tayo ng ating vlog dito sa Manila Wheels. Ayan, this time meron tayong kukuning unit para kay number 124. Ayan ang ating made to order client from Baler, Luzon. Ayan, so DA17B 4x4 Tiptronic. Ayan, ito po ay fully loaded setup with off-road. Ayan, so check muna natin yung engine nya. Yan, kapag pasado kunin natin to para sa kanya. Ayan, sige, update tayo ulit mga ka-wheels. So ayan mga ka-wheels, naibaba na natin ang unit ni number 124. Ayan, so antayin lang natin na ma-assemble konti yung kanyang dashboard. Ayan, para ma-start natin and then ma-check natin ang engine nya. Ayan, so pag pasado ito kukunin natin to para sa kanya. Ayan, yan ang mahalaga dyan sa ating starting point ng ating pagpili ng unit. Ayan, kailangan na pasado yung makina. Ayan, bago natin i-rebuild. Ayan, sige, update tayo ulit kapag na-start na natin. So ayun mga ka-wheels, pasado ang ating engine para dito kay number 124. Ayan, so inaantay lang natin ma-assemble ito then kunin na natin to para sa kanya. Ayan, congratulations in advance po kay number 124. Ayan, napilian na po namin kayo ng unit DA17B 4x4 Tiptronic Captain Seat Semi-Wagon pala ito mga ka-wheels fully loaded ang gagawin natin dito na off-road edition. Ayan, so dadaan to sa mga process like heavy PMS tsaka AGS cleaning. Ayan, pati aircon ipi-PMS natin yan, then i-repaint natin yan ng gustong color ng ating client. Ayan, and then kapag okay na siya sa painting, isasalang din natin to sa road test bago natin ibigay. Ayan, sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, good morning sa inyo lahat. Ayan, update naman tayo ulit dito sa unit ni number 124. Ayan, ito kahapon, kaka-pull out pa lang ni bossing na ito kahapon. Ayan, medyo na busy rin siya, hindi siya masyado na videohan yung itsura niya talaga nung tacking na siya. I mean yung nabuo na siya. Ayan o, DA17B na 4x4 Tiptronic Captain Seat Semi-Wagon. Ayan, bihira to. Kaya nahirapan tayo dito hanapin. Rare kasi to. Ayan, medyo matigas pa yung pinto nya. Ayan o, medyo marumi pa siya sa loob, pero syempre di-detailing naman natin yan. So unahin muna natin yung kanyang conversion. Ayan o, so nandito pa yung manibela nya. Ayan, so, sa ngayon di mo pa siya ma-appreciate, talagang sobrang dumi. Ayan, all power window. So since ito ay fully loaded, meron siyang mga dito, mga bumper. Ayan, basag pa yung taillight to, pero papalitan natin yan syempre. Gwapo. Na-imagine ko na kung gaano kaganda to pag nabuo, fully loaded siya ito. So may mga steel bumper yan, heavy duty carrier, tapos naka off-road pala to. So i-off-road setup natin to, ililift natin to. Ayan, naangat to. Tapos yung gulong nya papalitan natin ng Madterin na brand new. Yun o. So kami rin excited kami makabuo ulit nito. Actually pangalawang unit na to na in-off-road natin, pero this time fully loaded naman. Last time kasi budget meal lang. So ayan, so mag-update ulit tayo para dito sa unit ni number 124 kay Sir Roy. Ayan, congratulations, sa wakas nahanapan na namin kayo ng unit. Sige. So mga ka-wheels, good morning sa inyo lahat. Ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 124. Ayan, last time na ipasok na to sa conversion. Ayan, nasimulan na yung kanyang inuna naman ng converter dito yung kanyang body. Ayan, so na solid na tong body nya. Ayan, so yun, nasa loob na lang ang ipo-fully weld. Ayan, may mga ipo-fully weld pa dito sa loob. Ayan, tapos sa painting na yan sa sander rin, tsaka lalagyan ng anti-epoxy, just mamasilyahin.
Ayan, dito sa ano, sa harap hindi pa nagalaw yung ano, yung steering rack niya. Yung conversion niya dito. So, ito ay 4x4, papalitan natin to ng double baki-baki. Ayan, double baki-baki conversion yan. All time favorite. And then, ayan, di pa nakalas dito yung mga ano niya, evaporator. Ayan, yung blower. So, ililipat din natin yan dun sa kabila. Ayan, pati itong ano, mga pedal niya. Ayan, nakalas na yung dashboard niya. Ayan. Off-road pala ito. Ayan, kay Sir Roy. So, sasalang pa to sa ating ano, off-road session. Ayan, after ng conversion, dadalhin natin yan dun sa ano, sa ating converter ng off-road. Ayan. So, mag-update ulit tayo. Sige. Alam mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa Unity number 24. Ayan. So, nasimulan na natin itong i-convert dito sa yung steering rack niya. So, papalitan natin ito ng ano, double baki-baki. Ayan. So, dito nagtapal-tapal na tayo ng butas. Ayan. Like, kino-convert na natin yung mga ano, dito, like dito magbobotas kasi tayo dito yung pedal niya, ililipat natin. Ayan. Ayan, tapos yung spline niya, ayan, dito natin papadaanan. Yan yung spline eng. Yan pala ano, steering box. Oh, ayan. Sinisettings na natin yan. Ayan, so halos na solid na yung body pala na ito. Ayan, pala sa loob. Kahapon kasi wala pa. Meron pa dito may hindi pa na solid dito. Ayan. So babalikan natin yun yung hindi na solid na yun. Pero halos lahat na solid na. Ayan. Tapos pipinturahan na natin yan dito ng anti-rust. Ayan. Tapos ipapasok natin ito sa ano, ating off-road ano, setup. Pa-off-road natin to, fully loaded na off-road to. Kaya may mga accessories din dito na halos lahat nandiyan. Ayan, so mag-update ulit tayo para sa Unity number 124. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa Unity number 124. Ayan, napalitan na natin ang double baki-baki since ito ay 4x4. Ayan o, nalagyan na natin ang dalawang steering box. Ayan, so yung spline niya na lang papunta dun sa loob. Then napinturahan na natin, natapalan natin yung mga butas. Ayan, itong butas na natitira para dun sa fittings ng ano yan, ng aircon. Ayan. So dito pa lang napinturahan na para hindi siya kalawangin. Ayan, so sasalang din to sa ating ano, road test ano, off-road setup. Ayan, so sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 124. Ayan, overtime tayo. Ayan. So dito nagkalas na tayo ng kanyang ano, ito yung shock niya. Ayan, so ready na yung mga equipment natin. Ayan. So 3 inch yung ano dito, yung sa harap, 4 inch sa ano, sa likod. Tapos dito magbabaklas tayo ng coupling. Ayan, para bumaba siya, tapos para may angat to, para ma-install natin to. Ayan. Meron din siyang ayan, yung box dito naman yan nilalagay. Ayan. So sige, simulan na natin to. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 124. Ayan, so overtime tayo kahit Sunday. Ayan, so ito nakabit na natin yung ano niya, ano ba tawag dito kuya? Yung pinaka-lip nya, no? Ayan, yung extension niya na lip up na steel. Ayan, tsaka to, yung support nya dito. Ayan, sa kabila naangat na rin siya. So possible na maganda to, ma-orderan na natin ng ano, ng mags para malaman din natin yung ano niya, yung sukat niya, makita natin. And then in-next natin yung likod. Ayan, so kaya siya ano rin, ganun ka komplikado, hindi yan basta-basta, kaya medyo matagal talaga mag lift. Ayan, hindi natin pwede madaliin yan kasi ano siya, converted siya kumbaga.
Kumbaga may conversion siya sa from Japan, yung ano niya, steering niya convert din tong ating yung lift up. Syempre hindi naman niya nakalip sa Japan yan. So mag-update ulit tayo after matapos netong lahat niyan. Ipasok agad natin to sa painting since naiwan na to kasi nakasalang na doon si 121 tsaka si 122. Yan, sinisimulan na rin yun. So mag-update ulit tayo. Si 123 pala as is lang yan. Yung Wagon R na release na natin yan. As is lang naman yan with the register. So sige, update tayo ulit para dito sa unit ni number 124. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo ulit dito sa unit ni number 124. Ayan, ito naiwan na to sa painting since in off-road setup muna natin to. Ayan, so halos tapos na siya sa off-road setup. Ayan nakaangat na siya. So hindi na lang natin na-install ng brand new mag tire. Ayan, matte rin. Yan, na-orderin pa natin yan. And then by next week siguro ipasok na natin to sa painting. Kapituin lang natin ulit yung mga missing parts niya and then labas na natin to. Yan, all goods na siya. Yeah. Tapos na yung nilip up. So sige, update tayo ulit para dito sa unit ni number 124. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 124. Ayan, so ito naipasok na natin sa painting. Ayan, nung kanyang unit last time pa actually. Ito yung kay Sir Roy na off-road fully loaded setup. Ayan kita nyo naman yung pagkalip nya. Grabe yung inangat, tumangkad ba. Mas matangkad siya dun sa isang unit So ayan, may tinatapos lang yung pintor dito. Actually patapos na siya, flooring na lang yung pipinturahan niya dun sa isang unit. Tapos magpo-proceed na siya rito, isa-sander muna yan, tapos pa-primer. Ayan, tapos timing lang din tayo kasi umuulan na yan, katulad niya umaambon-ambon na. Ayan, so hindi tayo makatrabaho ng tuloy-tuloy. So as of now, yan muna ang update ni number 124. Preparing na siya sa painting. Ayan, naipasok na natin. So mag-update ulit tayo para dito sa unit ni number 124. Ayan, sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ng ating number 124. Ayan, kay Sir Roy. Ayan, ito yung AGS nya, kinalas na natin. Mag overtime tayo, linisin natin to. So habang sa painting siya, ayan, linisin na natin to. So kakalasin natin tong reserve oil nya dito na sa oil. Tapos yung mga o-ring dyan, lilinisin natin yan, kakalasin natin lahat dyan isa-isa. Ayan, so yan yung before nya. Ayan, na-drain na rin natin yung oil nya. Ayan, grabing kaitim. Ayan, so simulan na natin tong edges cleaning nya. Ayan, sige, update tayo ulit. So ayun mga ka-wheels, nalinis na natin to. Ayan, so ikakabit na lang yan, then sasalinan ng oil. Siya yung after nya. So yung iba dyan sa labas, mga mancha na talaga siya. Mahalaga dyan yung loob na linis. Yan, tsaka yung mga o-ring nya. Yan, sige, buuin muna natin, then balik natin dun sa unit. Sige. So ayan, ready na siya for install. Ayos na, sakin na rin natin ng oil. So ayan yung mga harness, sensor. Lilinis din natin yan bago ibalik. Ayan. So after nyan, balik tayo sa painting. Tapos magta-top PMS pa tayo dito para sa unit nya. Ayan, so sige, update tayo ulit para sa unit number 124.
Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo ulit dito sa ating unit number 124. Ayan, kay Sir Roy. Ayan, last time nag-sander tayo, tapos nilagyan natin ng Typoxy. Ayan, para yung kalawang binabad natin. Ang hindi na lang natin na sa sander itong loob. Ayan, ayan, medyo kinalawang na, pero matatanggal natin yan. Pero dito sa ibabaw, nasimulan na natin. Ayan, pinapatuyo natin ng ilang araw. And then sa labas, nagsimula na tayo ng masilya session. Ayan, yung mga grove niya, ayan, inaano natin, sinusunod na agad na ulit natin. Tapos yung mga dents tsaka dimples, nahanap natin. Ayan, para ano siya, pag niliha, ayan, mawala na siya makapang dimples tsaka gasgas. Ayan, so from ano kasi, from Japan, from unloading, ayan, nagasgasan yan. Ayan, syempre. Pero pag nilihan na yan, bago bugaan ng primer coat, ayan, malalaman na yan, makikita natin. So mag-update ulit tayo para dito sa unit ng ating made order number 124. Ayan, sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit number 124. Ayan, kay Sir Roy. So ito, nag-initial primer na tayo. Natapos na tayo sa Lia session tsaka masilya. Yan, so primer na tayo. Yan, nagpati-pati na siya. Yan. So ang gagawin natin yan, liliyahin ulit yan. Actually naliya na yung ibang parts niya. So ongoing na siya sa ano siya, sa full primer na, no kuya? Full primer yung sunod. Ibubuuin na siya ng primer. Ayun. Tapos base coat, tapos ano na siya, color na siya. Pati under chassis, syempre pipiturahan din natin yan. Flooring, dashboard, syempre, tsaka yung mga pinagkatingan nya. Ayan, sa loob. Ayan, so mag-update ulit tayo dito para sa ating unit number 124. Ayan, sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit number 124. Ayan, so first coating na tayo. Ayan, ayan na yung pagkano nya, ivory nya. So papatungan pa natin to ng second coat. Tapos top coat, yung clear. Okay. Siya. Sliding niya. Ito na. Naka-timing tayo ng maganda-gandang panahon ngayon. Kaya nakapagbuga agad tayo. Yan, depende kasi yan sa panahon. Hindi tayo pwede magbuga ng ng muulan, ganyan, ng mahangin. Ano? Ganda siya kapag naka-timing tayo ng magandang panahon. Yan. So black yung ibabaw niya, two-tone siya. So ito yung first coating pa lang natin to. Meron pa siyang second coating, then top coat. Yan. So mag-update ulit tayo dito para sa unit number 124. Yan, sige. Good day mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit number 124. Ayan, so naano na siya, na kompleto na yung color niya sa labas. So color na tayo ng black dito sa ibabaw, since yan ay two-tone. So ang next naman natin dito, lilinisin muna natin yung mga under chassis, pubugan na natin, iwa-washing muna natin bago natin i-undercoat. Ayan, pati itong flooring, dashboard, ayan yung mga next target natin. Ayan, naantay lang natin yung pintor na dumating. Ayan, pero halos okay na sa labas. Ayan, lalo na kapag na-bapping. Medyo magaspang pa siya, pero na siya, makintab. Yan, kinapala natin yung top coat dyan, syempre hindi natin tinipid sa pintura. Yan, so mag-update ulit tayo dito sa unit ni number 124. Yan, sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit number 124. Ayan, kay Sir Roy. So ito, natapos na natin siya sa painting sa labas. Ayan, gaya ng sabi natin last time. So dito naman tayo nagpo-focus sa loob. Ayan, so dito nagmasilya din tayo yung last time na hindi natin na sander. Ayan, ngayon na masilya na siya, na sander na rin. Ayan, pati dun sa ibabaw. Ayan, para iwas kalawang. Yan yung mga pinagdugtungan. Tapos ito, na primeran na rin natin to. Back to original lang din yung kanyang dashboard. Ayan, gray siya, tapos may combination ng black yung mga buttons nya. Yan,
So after nyan, mapinturahan niya, flooring naman, tapos under chassis. Yan, then dadaan din to sa heavy top PMS. Since dumaan na rin to sa sa AGS cleaning, yung top na lang ang lilinisin natin. Yan. Ito po ay off-road na fully loaded. Yan, dadalhin pa natin to sa Manila and then ibabiyahe ng Baler. Ayan, so mag-update ulit tayo dito para kay number 124. Ayan, sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit number 124. Ayan, kay Sir Roy. So ito, natapos na natin yung kanyang flooring dito sa loob, tapos yung mga gilid-gilid, ayan o. Two-tone din siya syempre. Ayan ang magandang ginawa ni dito, pintor. Ayan, tapos ready na rin ikabit to mga niya, wiper. Ayan, tapos punta tayo dun sa dashboard. Ayan, tapos na rin siya. Back to original lang din yung ginawa natin. So ito, mga dumi yan sa from Japan, lilinisin na lang natin yan. Dito meron pa nga Ayan o. So di-detail na lang natin yan later on sa car wash. Pati ito syempre yung makina nya, i-detailing natin to. Hindi pa pala to dumadaan sa top PMS, so i-PPMS pa natin to. Tapos na rin tong under chassis nya. Ayan, pinturado na pati ilalim. Ayan, dito. Ayan. So iniwasan lang natin madustingan to mga ganito para maganda pa rin yung itsura nya, parang back to original lang. So ito, iitiman pa to. Ayan, nilihan na siya. Ayan. Tapos may mga bumper din to syempre, still heavy duty carrier, yung front and rear bumper. Tapos may mga stainless din siya. So ngayon ang tinitira na ni Manong itong kanyang yung door pads. Ayan, sa kabila, kasi inano rin natin yan, kinonvert din natin yan. Ito, kaya may masilya yan dyan. Ito dati yan dun sa Japan. Ayan, nilipat natin from right to left. Ayan. So malapit na ito matapos. Kasalang na rin yung kanyang upuan sa upholstery. Yan, by next week siguro nandito na yon. Tapos unahin muna natin siguro yung PMS. Ewan ko, depende sa kung mauuna yung PMS o kaya yung upholstery. So mag-update ulit tayo para dito sa unit ng ating made to order. Ayan, number 124. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit naman ni 124. Ayan, or 124 kay Sir Roy. Itong ating off-road na setup na DA17V na 4x4 Tiptronic Captain Seat Semi-Wagon na yan. So nalabas na natin siya sa painting, natapos na siya sa session niya ng painting. Ayan, nabubulol pa tayo mga ka-wheels, pero okay lang yan. Tapos yung upholstery niya nakapila na sa ating mga upholstery man. Ayan, so nandito na siya sa completion area. Pagdating nung tawag dito ng upuan, ayan, tsaka natin to kukumpletuhin. Hindi pa kasi dumadaan to sa heavy top PMS. Ayan, tapos wala pa siyang windshield dito, hindi pa natin na-installan. Ayan, papalitan natin yan ng brand new din since basag na yung dati niya. Ayan, so silipin natin dito sa loob. Ayan, so may upuan doon, ginamit kasi natin yung upuan doon kanina na nung din-drive natin yan papunta rito. Ayan o, wapo. Natin yung dashboard niya. Ayan, back to original lang. Ayan. So yung mga door pads, lalagyan natin ng leather yan, itong mga to. Ayan. Tapos ililinisan din natin yung engine niya later on, i-detailing natin pati yung mga door pads niya kung nadumihan man. Ayan, so mag-update ulit tayo dito para sa unit ni number 124. Sa ngayon na standby muna siya dyan, antayin lang natin yung mga dapat ikabit sa kanya. Ayan, tapos wawiringan na rin yan, accessories. Update tayo ulit. Sige. So mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 124. Ayan, so magpe-perform ngayon na tayo ng heavy top PMS. Ayan, so dito sa part na to, nakalas na natin itong mga throttle body nya. Ayan, yung injector tsaka intake manifold. Ayan, tsaka itong mga sensor nya.
Grabe yung dumi ng ano nyo, air filter. So papalitan natin ang brand niya. Tapos dito sa part na to, ayan, nag-check tayo ng ano, spark plug. Ayan, grabe yung snow niya sa Japan. Mga snow yan, hindi yan na ano, hindi yan dumi. Actually madumi rin naman siya talaga, malikabok. Pero madidetail naman natin yan later on. Oo, nag-drain ka na rin ng oil. Ayan, sa ilalim. Ayan, nag-drain na rin siya. Ayan, so sige, mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 124. Alam mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo sa unit ni number 124. Nililinis na natin tong kanyang ano, throttle body. Yan. Next naman natin tong ano niya, intake manifold tsaka yung mga injector. Mga injector po. Isa lang yung injector. Yung mga sensor pala. Yan. So sige, update tayo ulit. So ayan mga ka-wheels, malinis na tong kanyang ano, intake manifold, injector, pati tong throttle body. Ayan. So pinapatuyo lang natin pati tong mga ano, yung mga map sensor. Patayuin lang natin tapos ibalik na natin doon. Ayan, tapos magsalin tayo ng oil. Ayan, so sige, update tayo ulit. So ayan mga ka-wheels, naibalik na natin yung mga kinalas natin dito at saka nilinisan. Ayan, nagpalit na rin tayo ng brand new air filter. Ayan, tapos ngayon nagpapalit din tayo ng iridium na spark plug. Ayan, brand new din yan. So after nito magsalin na tayo ng oil. Sige, update tayo ulit. So ayan mga ka-wheels, magsalin na tayo ng oil. Ayan, since ito ay non-turbo, ayan, 10W40 yung ating gagamitin, Rymol. Ayan, 3 liters din yan. Baka naman, Rymol. Padala mo na kami. Kahit t-shirt lang ha. Ayan, 3 liters din yan mga ka-wheels. Ayan, so ito, tapos na siya sa heavy top EMS. Ayan, napalitan din natin ng bagong oil filter sa ilalim yan. Ayan, so next naman dito yung pag-assemble. Ayan, antayin lang natin yung kanyang mga upuan. Tapos, ayan, kapitan na rin natin ng mga accessories yan later on. Tapos windshield tint. Ayan, tapos orderan natin siya ng material na ano, na brand new. Ayan, mags entire. Ayan, tapos meron pa siyang fender flare dito. Tapos may mga ano pa dito yung nakasalang sa fabrication yung steel bumper. Ayan, tapos heavy duty carrier tsaka ladder. Ayan, so mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 124. Mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit number 124. Ayan, so ito nagsusukat na tayo ng matting. Ayan, dumating na kasi yung kanyang upholstery. Ayan, kinakabit na natin. So ito yung kanyang ceiling, yung unang ano, kinabit natin. Ayan, plain na black lang siya na honeycomb. Ayan. Tapos yung vinyl matting natin, honeycomb din siya. Ayan. Ano pala to? Ceiling pala, sorry. Ayan. Tapos ito na yung mga upuan niya. Ayan o. So nasunod naman yung ating design, yung request ni sir. Tapos ang sofa box niya ito. Ay. Tinerno lang din natin dito sa ano. Ayan. So videoan na lang natin mamaya kapag nakabit na, pag nabuo na. Sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 124. Ayan, nakabit na yung mga upuan niya, yung ceiling tsaka matting. Ayan, so ipakita natin kay client. Ayan, so ayan siya. Ang tinatrabaho na lang dito yung door pads. Ayan, nilalagyan yung mga door pads. Ayan, gray din na nilagay natin. So ayan siya, itsura niya, you know. Sabi nga ni client, nag-chat siya sa akin para daw pang sports car. Yan o. Oo naman. Solid talaga yan. So ito yung sofa box niya kanina, hindi masyado nakita. Yan. Terno lang din sa mga upuan kung ano yung design niya. Yan. So for assemble na to, wiring,
Ayan yung windshield tint. Ayan. So malapit na rin matapos by ano siguro by next month. Ayan, mirror road test na natin to. I-recondition lang din natin maigi yung aircon niya. Ayan, para pag ano wala rin problema. Ano rin tayo, mag-leak test din tayo. So sige, update tayo ulit dito sa unit number 124. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo ulit dito sa ating unit number 124. Ayan. So dumaan yung mga holiday kaya nangyari dito. Hindi natin masyado na videoan kasi si bossing lang mag-isa. So ito kanyang pagbabago is nandito na yung kanyang mga ano, bumper. Ayan, steel bumper, tapos nakabitan na rin natin ng fog lamp. Ayan, wala na lang yung garnish, yun na lang ikakabit natin. And then parang dumaan na to sa aircon PMS kasi meron ditong ano, pero tatanong natin yan dun sa ating ano mekaniko and electrician kung nagawa na yung aircon. Ayan, tapos ayan, meron na rin siyang ano dito, rear bumper. Ayan, tsaka ladder. So papapinturahan pa natin yan ng color black. Isasabay natin dun sa heavy duty carrier. Yung heavy duty carrier ihahatid na lang yata mamaya yun kasi yun yung matagal talaga gawin. Tapos meron pa siyang spoiler dito na kulang. Tapos tsaka natin siya o-orderan ng ano, ng mud terrain na gulong. Yan, isasabay din natin yung ano niya, fender flare. Hindi kasi natin maikabit yung fender flare kasi mag-a-adjust tayo dun sa gulong, medyo malaki yan. Tapos sa loob nagkabit-kabit na sila dito ng accessories. Yan, dito tayo sa harap. Ayan, so meron na siyang dashcam. Ayan, meron na rin siya 9-inch. Ayan. Ayan, keyless. Ito, kabit na rin siya ng keyless. Sisira yung remote niya from Japan. Tapos meron na rin siyang OBD. Ayan. Tapos trio pan pala, meron na rin pala. Quadro pan pala ata itong trio pan. Trio pan pala. Ayan. So dumaan na rin naman to sa heavy PMS, tsaka ano, kukumpletuhin na lang to, tsaka AGS cleaning. Yan, so kukumpletuhin na lang to. After nyan isasalang natin sa road test lahat ng mga nabanggit yung kulang pag nakabit na yan. Ayan, so hopefully matapos natin to ngayong January. So mag-update ulit tayo para sa unit number 124. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit number 124. Ayan, so dumating na yung kanyang brand new mags and tire. Ayan, na mud terrain. Ayan o, wapo, bagay na bagay sa color niya, yung napiling design and color ng ating client na si Sir Roy. So next naman natin dito is yung ano, pipinturahan na natin tong ladder, tsaka ano, itong mga bumper niya, pati yung carrier niya nandun na, yung heavy duty. Ayan, kailangan natin to ibalik sa painting para dun mapinturahan. Ito kasi nakapix na yan, yung harap lang yung natatanggal, yung front bumper, tsaka tong ladder, tsaka yung carrier. So ito nakapix na kasi itong sa likod niya, so kailangan i-atras natin siya dun sa painting para dun siya mapinturahan. Ayan, pero bago yon, kukumpletuhin muna natin yung mga kulang pa dito. Ayan, andun si ano, Jensen Wheels, nag-ano siya, check niya rin yung ano, yung mga wirings. Ayan, kung workings. Ayan, so mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 124. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ng ating made to order number 124. Ayan, kay Sir Roy. So ayan, halos kumpleto na natin siya. Ito na lang yung battery niya na brand new ang hindi natin nakakabit. Ayan, kahapon nakakabit yung parang ano natin, pan-testing natin na battery. Ayan, so kakabitan natin siya ng brand new. Tapos na-try na rin natin yung mga ilaw niya, gumagana na. So habang inaantay natin yung plaka, babalik muna natin to sa painting para mapinturahan siya. Itong mga bumper niya, itong rear bumper, tsaka front. Tapos yung heavy duty carrier. Ayan, halos kompleto na. Nakabit na rin natin tong additional niya na seatbelt sa likod. Ayan. Tapos dito sa harap, ito na lang yung ano dito hindi nakakabit. Ito, yan, nagkabit kasi tayo ng ano dyan, ng batawag dito, keyless na ano, yung sa susi. Ito yun,
sira kasi yung remote niya from Japan, ayan, butas. So wala na yung button niya, hindi na magana. Tapos ito yung ano niya, busina niya, ikakabit natin, high and low yan. Ayan, ikakabit natin yan dun sa harap kasi yung from Japan wala na. Tapos pag na-fix na natin yan, yan dito sa harap, gana na rin yung mga ilaw dyan, pati yung wiper nakabit na natin. Ayan, so balik muna natin to sa painting, alin muna natin siya, kapit muna natin yung mga tinanggal natin. So sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 124. Ayan, so ito binalik ulit natin siya dito sa ating painting. Ayan, tapos na natin yung kumpletuhin, kumpletuhin. Ayan, nabubulol pa ako mga ka-wheels, yung loob. Ayan, so ayan, pipinturahan na natin yung bumper niya, tapos kakabit na natin yung garnish, yung fender flare. Ayan, so ang kanyang pagbabago dito is yung ito, nakabit na natin yung accessories niya dito, yung stainless na wood cover. Tapos meron din siyang gas tank dito. Ayan, stainless din yan, pati itong mga door pillar. Ayan, ayan o. Tapos dito natin lalagay yung fender flare. Ayan. Tapos nandito yung ano nya, heavy duty carrier nya. Ayan, ready na rin yung mga bracket nya, so pipinturahan pa natin yan. Ayan, so after nyan, possible na ma-road test na natin to. Ayan, pag nakabit na lahat ng mga nabanggit ko. Ayan. Ano pa ba yung ano nya pala dito, yung tow hitch nya. Ayan, ikakabit na lang natin, bali may nakaabang na siya rito. Ayan o. So mag-update ulit tayo dito para sa unit ni number 124. Ayan, sige. Good morning mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 124. Ayan, so ito sinisimulan na natin yung kanyang mga accessories na ano, yung itong steel accessories nya. Ayan, inaano na natin, minamasilyahan na natin. Ayan, preparing na tayo. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, ito nakalukot pa, puputulan kasi natin yan dyan kasi sumasabit. So lalagyan natin ng cut na paganan pa slant para hindi sumabit dito sa ano nya, sa gulong nya. Tapos eto, nag-repair tayo ng tapalodo dito. Ayan, pinaltan din natin ng heavy duty na plancha. Ayan, dati kasi plastic yan eh. Ewan ko lang kung may babalik pa ng pintor yung plastic nya, yung tapalodo nya. Ayan, ano tayo, tapos sabulin natin ang pintura yan para walang uwang. Yan, medyo dyan tayo tumagal, kaya ano, kaya na-stay pa siya dito sa painting ng medyo matagal-tagal din. Tapos kahapon din pala nagpalit tayo ng brand new na ano, ayan o, stub link to. Kasi nung nakakalas ng gulong na to, inano natin, ginalaw-galaw natin, ayun, medyo maluwag nga, so may play na siya, kaya ayun, pinalitan na rin natin ng brand new, kabilaan yan. Tapos after nyan, matapos niyang pintura dyan, pati itong mga steel accessories nya, ayan, ready na to for road test. Ayan, yan na lang naman inaantay natin. Timing lang tayo kasi nag-uulan-ulan dito kasi dito ng mga nakaraan, kaya ayan, hindi tayo makapagbuga. Ayan, so mag-update ulit tayo dito para sa unit ni number 124. Ayan, sige.